Chapter 4. Agad niya naman itong inabot. Bumantong hininga ko saka umupo sa tabi niya. Akmang hihiga na ako sa balikat niya nang bigla niyang hawakan ang ulo ko at itinulak iyon palayo. Damot, bulong ko at ngumuso. Pinagmasdan ko siyang maigi habang abala siya sa pagtitipa sa kanyang cellphone. Sinusubukan kong tingnan kung sino yung ka-text niya pero inilalayo niya ang cellphone niya sa akin at tuluyan na siyang tumalikod. Napasimangot ako. Samantalang dati-rati ayos lang sa kanya na hamihiga ako sa balikat niya at makibasa ng mga text sa phone niya. Pati nga mga corny messages nila ni Lea na babasa ko at ayos lang iyon sa kanya. Samantalang ngayon ang damot niya na. Ang arte, akala niya naman bagay sa kanyang mag-inarte. Aalis na lang ako. Ayaw mo naman ako rito. Tumayo na ako at hahakbang na sana nang bigla niyang hawakan sa palapulsuhan ko. Be back here at 11 a.m. Aalis lang ako sandali. May pupuntahan lang ako. Ngumuso ako nang marinig ang sinabi niya. Date ba yan? Pa-third wheel naman. Mahina siyang tumawa. Paano ako magkakaroon ng kadate kung wala akong girlfriend? Nagkibit balikat ako. Malay ko ba kung may pick up in lang siyang babae sa labas tapos yayayain niya makipag-date? Basta bumalik ka rito ng 11 a.m. Enjoy the view first, mag-ikot ka and unwind. Tumanggaw naman ako at inilahad sa harapan niya ang palad ko. Kumunat ang noo niya marahil ay naguguluhan sa ginagawa ko. Bakit? Pera. Saad ko sabay ngiti ng ubod ng tamis sa kanya. Aba naman, paano ako makakapag-ikot at makakapag-enjoy kung wala akong pera? Halatang hindi siya makapaniwala sa sinabi ko. Naling pa siya habang kinukuha ang kanyang wallet. Inabutan niya ako ng isang malutong na 1,000. Ngumuso naman ako. Ito lang. Napipilitan siyang kumuha pa ng 1,000 at inabot iyon sa akin. Mukhang wala pa nga siyang planong ibigay kaya hinablot ko na. Kahit kailan talaga, kapag dating sa akin napakadamot nitong lalaking to. Alis na ako, bye. Napangisi ako nang makita ko siyang umiling-iling. Inilagay ko agad ang pera sa bulsa ko at kinuha ang cellphone ko sa kabila para kunan ng litrato ang mga turista na nagsusurfing sa hindi kalayuan. Baliwala sa mga ito ang lakas ng hangin, nagtatawanan pa ang mga ito at mukhang aliw na aliw sa ginagawa. Dahil tinatangay ng hangin ang buhok ko ay tinalien ko iyon. Nang magsawa ako panunood sa mga ito ay nagtungo ako sa area kung saan makikita ang bilihan ng mga pasalubong. Maraming produkto ang makikita roon. May mga pagkain, bags at bracelets at iba-ibang uri ng souvenirs na gawa sa mga seashells. Bumili ako ng bracelets at knitted wallet para pasalubong kina Rie at Mama. Bracelets naman na pare-pareho ang design ang binili ko para kina Sir Troy, Rio at Chase. Sinubukan ko namang magtungo sa likurang bahagi ng isang building kung saan may magagandang halaman. Gusto ko sanang mag-ikot. Tiningnan ko pa kung may nakalagay na warning kung bawal pumasok. Mabuti na lang wala at wala rin yatang bayad mag-ikot dito. At dahil walang tao sa paligid, mukhang masayang magliwaliw at mag-unwind dito. Inilabas ko ang phone ko at nag-selfie kasama ang mga bulaklak. In-open ko rin ang data ng phone ko para ma-send kay Rie ang picture ko. Naalala ko kasing mahilig siya sa mga bulaklak. Hawak-hawak ko ang aking cellphone at paper bag na lagayan ng pinamili ko habang naglalakad sa madamong bahagi ng lugar. Bigla akong napahinto nang may marinig akong ingay sa hindi kalayuan. Kumunat ang noo ko at naglakad patungo sa kung saan nagmumula ang ingay. Nang sa wakas ay malapit na ako sa pinagmumula ng ingay, nagdahan-dahan ako sa paglalakad. Paghawi ko ng halaman, agad nanlaki ang mata ko at naitakip ang kamay ko sa aking bibig. Dahil sa pagkabigla ay napahinto sa ginagawa ang 2 taong magkapatong. Napa-sign of the cross pa ako. Diyos ko naman, sa dinami-rami ng lugar na pwedeng magtalik talagang dito pa. Madaling-madali ako sa pagtakbo palabas ng lugar. Hoy! Mas lalo akong nagmadali sa pagtakbo nang marinig ang boses ng lalaki. Mukhang huminto ito sa ginagawa at plano akong habulin. Mas lalo tuloy akong nataranta. Mabilis kong inilagay ang cellphone ko sa aking bulsa. Nako naman, kung kailan naman gusto ko mag-unwind saka pa ako makaka-encounter ng ganito. Sa sobrang pagmamadali ko at dahil panay ang lingon ko sa likuran ko hindi ko na malayang may makakasalubong pala ako. Bumangga tuloy ako sa lalaking nakasalubong ko at sabay kaming natamba sa buhanginan. Napahiga pa ako sa dibdib nito at amoy na amoy ko ang mabango nitong perfume.
The guy smells so fresh. Yung tipong amoy na gustong-gusto mong amuyin anytime, anywhere. Okay ka lang ba, Luis? Napamulat ako nang marinig ang pagbanggit nito sa pangalan ko. Mabilis akong tumingin sa lalaking nabangga ko. Kung mamalasin ka nga naman, kung sino pa yung taong tinakbuhan ko kanina, yun pa yung taong makakabangga ko ngayon. Mabilis akong tumayo at pinagpag ang damit kong kinapitan ng buhangin. Sorry talaga, saad ko. Nang makita kong mas maraming buhangin yung damit niya ay ako na ang nagpagpag noon. Napahinto ako sa ginagawa nang makitang nakatitig lang siya sa akin. Dahan-dahan ko tuloy inalis ang kamay ko at agad akong napayuko. Baka isipin niya china-chansangan ko siya. Hoy! Nakagat ko ang aking ibabang labi nang marinig ang boses noong lalaking humahabol sa akin. Mabilis akong naglakad at nagtago sa likuran ni Leon. Baka kasi sapakin ako ng lalaking iyon. Nang huminto ang lalaki sa harapan namin ay pinagpatuloy pa nito ang pagbubutones ng suot na polo. Ano na namang problema mo, Hendrix? Napadungaw ako mula sa likuran ni Leon at sinilip iyong lalaki. Magkakilala sila. Wow! Small world. That girl, nakita niyang. Huminto ito sa sasabihin at sinaman ako ng tingin kaya muli akong nagtago sa likuran ni Leon. Napakapit pa ako sa hem ng damit nito kaya napalingon siya sa akin. What's wrong, Hendrix? Why are you running after her? My lips formed an "oh" when I heard him speak in full English. Nakita niyang ano. Parang hirap na hirap yung Hendrix na sabihin kung anong nakita ko. Nasa po naman ni Leon ang kanyang noo at bumantong hininga ito. Don't tell me, nakipag-sex ka sa garden. Napayuko naman yung Hendrix at sinubukang lumapit sa akin ngunit agad na hamarang si Leon at hinawakan pa nito ang kamay ko. Gusto kong magbunyi sa pagkakataong iyon. Feeling ko may Prince Charming ako na handang ipagtanggol ako. Kilala mo yung babaeng yan? Yes, I know her. Umayos ka nga. Hindi ka pwedeng manakot ng customer ng resort kung ayaw mong isumbong kita kay Dad. Huminga ito ng malalim. Seriously, kuya, napanganga ako sa aking narinig. Kuya, magkapatid kayo. Humarap sa akin si Leon at tumango. Pagod na napailing na lang ako. I really thought they were just acquaintances. At akala ko rin ay magkaedad lang sila. Kung kuya ang tawag nitong Hendrix kay Leon, ibig sabihin, matanda itong si Leon sa kanya. Pakiramdam ko bigla akong nahilo. Pwede naman kasing sa kwarto na lang mag-sex, doon pa talaga sa garden. Bulong ko, may sinasabi ka? Maangas na tanong nito. Nagangat ako ng tingin at pinaningkitan siya ng mata. Lumapit ako sa kanya at pinagmasdan siya mula ulo hanggang paa. Natawa pa ako nang makita ang bakas ng lipstick sa kanyang leeg. Next time, magkwarto kayo ha. Sambit ko saka tumalikod na at naglakad. Hindi pa ako nakakalayo nang marinig itong magsalita. Kung magsalita ka akala mo naman ang linas mo, for sure may nakasex ka na rin naman. Mabilis akong napahinto sa paglalakad at napabuga ng hangin. Kanina ko pa kinakalma ang sarili ko dahil alam kong wala ako sa lugar kung sakaling makakasakit ako ng tao. Pero pakiramdam ko na judge ako sa sinabi ng Hendrix na yon. Muli akong bumalik sa kinatatayuan nito at pinagtaasan ko ito ng kilay. Anong sinabi mo? Umayos siya sa pagkakatayo at ipinag-ekis ang kanyang braso sa harapan ng kanyang dibdib. Hendrix, enough. Pagsaway sa kanya ng kuya niya. Ngumisi lang si Hendrix at pinasadahan ako ng tingin mula ulo hanggang paa. For sure may nakasex ka na rin. At yung ginawa namin, for sure nagawa mo na rin. Sigurado ka? How sure are you? Nakangising tanong ko. Hindi naman siya nakasagot nang marinig ang tanong ko. Feeling ko ikaw yung black sheep sa family nyo. Yung tipong kahit ilang beses pagsabihan, hindi naman nakikinig. Yung matigas ang ulo at palaging ginagawa kung anong gusto. Kung hindi ka kayang disiplinahin ang mga magulang mo at kuya mo, pues ako, kaya ko. Mabilis kong hinagi sa isang tabi ang paper bag na hawak ko at pumosisyon ako sa harapan niya. It didn't take long for me to finally get the momentum. Mabilis akong umikot at ipinatikim sa kanya ang 360 crescent kick. Tumama ang sapatos ko sa kanyang mukha at tumilapon siya sa buhanginan. Napatulala sa akin si Leon dahil sa ginawa ko. Ang kanyang kapatid naman ay napahawak na lang sa kanyang pisngi na nasaktan. Lumuhad ako sa buhanginan at nginisihan ito.
Akala mo hindi kita papatulan no? Tumayo na rin ako kaagad at mabilis na dinampot ang paper bag. Aalis na sana ako pero nang makita kong muli ang Hendrix na iyon ay napahinto ako. For your information, virgin pa ako. Isaksak mo yan sa kokote mo, inis na sambit ko bago tuluyang tumalikod at nagmarcha paalis. Pagkabalik ko sa cafe ay sumalubong sa akin ang isang busanggot na mukha ni Sir Troy. Saan ka ba galing mag-1:30 na reklamo niya. Pagod na umupo ako sa tabi niya at bumantong hininga. Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang hitsura mo? Dinaig mano pang nakipaghabulan sa 10 aso. At ano yang nangyari sa sapatos mo? Inis na yumuko ako at pinagpag ang mga kumapit na buhangin doon. May isang batang walang modo lang ako na tinuruan ng leksyon. Mahinang sambit ko. Inayos ko na rin ang pagkakali ng buhok ko. Nakakainis talaga yung kumag na Hendrix na yun. Nako, kapag kami nagkita ulit sisiguruhin kong may Caltech sa ulo na matatanggap ang lalaking iyon sa akin. Ikaw, kumusta ang date mo? Sinaman niya ako ng tingin. Hindi nga ako nakipag-date. Inismiran ko siya. Bahala siya sa gusto niyang sabihin. Magmula pa naman noon, nagsisinungaling na siya sa akin. Magmula nang maging sila ni Leia, hindi na kami naging close katulad ng dati. Damalang na rin ang pagdalaw niya sa bahay. Sa loob ng ilang taon nilang pagsasama, bibihira na niya akong kausapin. Kaya naisip ko noon, baka hindi na ako importante sa kanya. Leia became his life. At umikot lang ang mundo niya kay Leia ng mga panahong iyon. At ang masakit pa, nalaman ko ang lahat ng iyon noong magsimula akong maging secretary niya. Si Rie pa ang nagkwento sa akin noong minsang magkita kami. Basta ang alam ko noon ay may girlfriend siya. I didn't know her. Hindi rin ako nabigyan ng chance na makilala ang babaeng nagpapasaya sa best friend ko dahil namatay rin ito ng maaga. I felt sad about it. Especially whenever I see him so down. May mga pagkakataong niyayaya niya akong uminom sa tuwing death anniversary ni Leia. Gusto ko mang tumanggi pero hindi ko magawa. Naisip ko kasi na ako na nga lang yung nilalapitan niya, ipagtatabuyan ko pa siya. Hindi naman ako ganoon kawalang puso ano. Mahalaga pa rin naman siya sa akin kahit na isinantabi niya ako ng ilang taon. Whatever, saad ko saka tumayo na. Tumayo na rin siya at nagbayad ng in-order na frappe sa cashier. Dumaan din kami sa riding center para bayaran yung towel na ginamit ko kanina. Naalala niya pa pala yun, samantalang ako, hindi ko na alam kung saan ko na inilagay iyon. Paglabas namin ng riding center ay nasalubong ko si Leon kasama ang kapatid nito. Agad nagtago sa likuran ni Leon ang kanyang kapatid kaya naman agad akong napangisi. Lumapit sa akin si Leon at nag-alangang magsalita kaya inunahan ko na siya. Salamat sa pagliligtas mo sa akin kanina. Nakangiting turan ko. He smiled at me. Ngayon ko lang napansin na mayroon siyang mababaw na dimple sa parehong pisngi. Ang cute, ang sarap pisilin ng kanyang pisngi. Kung pwede lang talaga, wala yun. I'm glad that I saved you. Thank you rin sa pagturo ng leksyon dito sa kapatid ko. I didn't know you're good at taekwondo. Napansin ko ang pagkunot ng noo ni Sir Troy at saka napabilang kay Hendrix na nakatago pa rin sa likuran ng kuya niya. Dahan-dahan siyang lumapit dito at pinasadahan ng tingin ang pisngi nito. Anong ginawa mo sa kanya, Rickayla? Gulat na tanong ni Sir Troy. Tinuruan ng leksyon. Kumunot ang noo ni Sir Troy. I know what he's thinking. Panigurado ang nasa isip niya ay sinipa ko ito sa mukha dahil lang nawalan ako ng kontrol o dahil trip ko lang. Sinabihan niya akong hindi na ako virgin. Sabay-sabay silang napaangat ng tingin sa akin, tila gulat sa salitang lumabas sa bibig ko. What? You did that? Tanong ni Sir Troy kay Hendrix. Tumango naman ito. Narinig ko ang mahinang pagtawa ni Sir Troy. Talagang masisipa ka nga niyan sa mukha. Huwag mong sasabihan ng ganun. Hindi pa yan nagkaka-boyfriend kaya ingat sa pananalita mo bata. Saad nito sabay tapik sa likuran ni Hendrix. Maang naman na napatingin sa akin si Leon. Really, hindi ka pa nagkaka-boyfriend? Tanong nito. Mabilis namang bumalik sa tabi ko si Sir Troy. I bit my lower lip just to refrain myself from smiling. Sisigot na sana ako sa tanong ni Leon nang bigla akong hinayla palayo ni Sir Troy sa kanila. Aray naman. Reklamo ko dahil halos kalad ka rin niya na ako sa paraan ng pagkakahila niya sa akin.
Kinailangan ko pang lakasan ang paghatak ko sa braso ko para tuluyan niya akong mabitawan. Napasimangot ako habang hinihimas ang nasaktan kong braso. Alam ko yung mga ganoong tingin mo, Rickayla Luis. Interesado ka roon sa batang yun no? Napalabi ako. Grabe naman makagamit ng term na, bata, 4 years lang naman ang tanda namin doon. Hindi naman siya minor, paliwanag ko. So gusto mo nga. Pinagtaasan ko siya ng kilay. Wala kang pakialam. Sabi ko na lang at mabilis na naglakad papuntang kotse niya. Kung siya nga ayaw niyang sabihin kung kanino siya nakipagkita, pues hindi ko rin sasabihin sa kanya kung ano yung tingin ko kay Leon. Padabog siyang umupo sa driver's seat. Sa buong biyahe namin ay tahimik lang kami at hindi nag-imikan. Nang pumasok sa isang exclusive area ang kotse na sinasakyan namin ay hindi ko napigil ang mamangha sa mga nadadaanang bahay at mga convenience stores. Huminto pa sandali ang sasakyan para i-check ng guard ang nasa loob. May ipinakita namang invitation si Sir Troy sa guard. Tumango ito at saka kami pinatuloy. Lang minutong biyahe pa ay bumungad na sa amin ang isang napakataas na hotel na may nakalagay na La Palacio sa gate nito. Hotel ba talaga to? Tanong ko kay Sir Troy. He just shrugged saka nagmadaling bumaba ng sasakyan. Pagbaba ko ay agad na sumalubong sa amin ang 3 babaeng nakasuot ng uniforme. Bumati pa ito sa amin at kinuha ang mga gamit namin. Pag-aarita ni Sir Richard. Pabulong na tanong ko kay Sir Troy. Paimpol naman akong bumabati sa mga gwardyang nakahilera sa lobby ng hotel. Walang reaksyon ang mga mukha ng mga ito. Sobrang lawak ng lobby ng hotel at grabe rin ang mga gamit na nakalagay roon lalo na yung chandeliers at mga paintings na paniguradong ang mamahal ng presyo. Sumakay kami sa elevator at huminto sa 7th floor. Paglabas namin sa elevator ay isang malaking event hall ang bumungad sa amin. Pinapasok kami ng staff sa loob. Bigla naman akong nanlit sa hitsura ko nang makitang ang mga taong naroon ay bihis na bihis. Nagmukha tuloy akong basahan. Napatingin si Sir Troy sa akin at ngumisi. Hindi ako nakapalag nang bigla niyang alisin ang tali sa buhok ko dahilan para lumugi ang mahaba at tuwid kong buhok. Buti na lang mag-NA ka kahit wala kang make-up, aniya saka mabilis na naglakad patungo sa kinaroroonan ng pinsan niya. Hoy, Sir Troy, wait lang, sabi ko habang humahabol sa kanya. Nakayuko lamang akong nakasunod dahil napapatingin sa akin ang ibang naroon. Paniguradong hinuhusgahan na nila ang pagkatao ko dahil sa hitsura ko. Troy, nang marinig ko ang boses ng ex-crush kong si Sir Richard ay mabilis akong napangat ng tingin. Sir Richard welcomed him with a hug. Napabilang naman ito ng tingin sa akin kaya mabilis itong kumalas sa pagkakayakap kay Sir Troy. Luis. Pagtawag nito sa akin dahilan para mapabilang sa akin ang atensyon ng mga tao roon. Sinenyasan ko siyang huwag maingay. Alam niya namang hindi ako mahilig sa atensyon. Magpinsan talaga silang dalawa, parehong mga paakit sa ulo. Bago pa man ako tuluyang makarating sa kinaroroonan nila ay may lumapit ng babae kay Sir Richard. Kung hindi ako nagkakamali ay iyon ang mapapangasawa niya. Humugot ako ng malalim na hininga para kalmayan ang sarili. Okay lang yan Luis, ex-crush mo na yang si Richard at matagal ka nang nakapag-move on, for sure kaya mo na siyang harapin. Una akong bumati sabay nakatabi ni Sir Richard at nakipagkamay rito bago bumaling kay Sir Richard. Congratulations, Sir Richard and Ma'am, napahinto ako dahil hindi ko alam kung anong pangalan ng babaeng nasa harap ko. Her name is Eunice, saad sa akin ni Sir Troy. Ma'am Eunice. Tumawa sila pareho. Pabiro pa akong tinapik ni Sir Richard sa braso. Kailan ka pa naging masyadong mabait? Hindi bagay sa'yo, Luis. Itigil mo yan. Umismid ako at pabirong sinuntok ko sa balikat si Richard. Ang totoo niyan, close talaga kami nitong pinsan ni Sir Troy. Mas close kami lalo na noong high school kami. Siya kaya ang second crush ko after ni Millard. I was so sure before that he's the one. Ang kaso, may na-realize ako. Kahit na magustuhan niya ako alam ko pa ring hindi pwede dahil mayaman siya and he's bound to marry another rich person in the future. Just like this girl in front of me. Halatang halata ang pagkakaiba naming dalawa. She's pretty and rich you like me. Pagpasensyahan niyo na ang hitsura nitong sekretarya ko, nagliwaliw pa yan sa Nakpan Beach. Sumimangot ako nang marinig kong tinawag niya akong sekretarya lang.
You're his secretary. Maang na tanong ni Eunice. Tumawa si Richard at hinawakan ang kamay ng kanyang mapapangasawa. She's his best friend and secretary at the same time. Tumanggaw-tango naman si Eunice. I'm sure magugustuhan nitong si Luis ang magiging kwarto nyo. Sabay kaming napatingin ni Sir Troy kay Richard. Kwarto nyo? As in kwarto namin. Seryoso ba siya? Magkasama kami sa isang kwarto. Naguguluhang tanong ni Sir Troy. Confident namang tumanggaw si Richard. Wow! I can't believe it. Paano mo nagagawa sa amin? Dismayadong tanong ko. Tumawa naman ito. Huwag kayong owa. Magkatabi naman talaga kayong natutulog noon pa lalo na kapag may mga event. Sinimangutan ko si Richard. Taksil ka. Akala ko ni minsan ay itinuring mo akong kaibigan. Itatabi mo ako sa mukhang uod na ta. Napanganga si Sir Troy sa sinabi ko. Wow! Nagsalita ang mukhang top mole. Umamba ako na susuntukan si Sir Troy nang biglang akong napabilang sa isang middle-aged woman na biglang natamba sa sahig. Sigawan ng mga bisita ang pumuno sa buong event hall. Maging sina Sir Troy at Richard ay bakas ang pagkagulat sa kanilang mga hitsura. Mabilis ang naging pagkilos ko. Lumapit ako agad sa babae at chinek ang kanyang pulso. Sinubukan pa akong paalisan ng iba. The person seemed so important to them. Marahil ay takot silang hawakan ito ng kung sino lang. Pero hindi ako kung sino lang. I know what to do in this kind of situation. Agad na lumapit sa akin si Sir Troy at hinawi ang mga taong nagpapaalis sa akin. Don't panic everyone, she knows what to do, aniya at tumingin sa akin. Because she's a registered nurse. Inutusan ko siyang tumawag agad ng ambulansya. Nalaman kong malayo pala at halos 1 oras din ang biyahe para marating ang hospital mula rito sa hotel. Muli kong chinek ang pulse ng babae. Good thing she's still breathing normally. Mukhang wala namang spiral injury ang babae. I carefully roll the woman towards me. I bend her top leg so both of her hip and knee are at the right angles. I gently tilt her head back to keep the airway open. Do you have something like jacket or blanket here? I have to make sure she's warm until the medical help arrives. Pero bago sana mangyari yun ay magising na sana siya. May nag-abot naman sa akin ng bag nito. Nang buksan ko yun ay tumaambad sa akin ang isang brand ng gamot na ubod ng pamilyar sa akin. May mga candies at chocolate rin doon. Napatingin ako kay Sir Troy. She'll regain consciousness soon, don't worry. The woman I was carefully holding have a hypoglycemia. I bet she has diabetes. And usually when a certain person has diabetes and the body don't have enough sugar to use as a fuel, talagang bababa ang blood sugar nito and it will lead to dizziness or worse this, fainting. Sinabihan ko si Sir Troy na maghanda ng tubig. Nang dumating ang stretcher ay maingat na binuhat ito ng mga staff para dalhin ito sa infirmary ng hotel. Sumunod naman ako agad. I asked the nurse in there if they have an available dextrose dahil malaki ang maitutulong noon para masuplian ng glucose ang katawan ng pasyente. I carefully injected the needle into the large vein through an IV. This will help the patient to replace lost fluids and provide carbohydrates to the body. Napabuntong hininga ako nang matapos kong i-administer iyon sa pasyente. It's been years since I've done this. It's good to know that I am able to do it once again in an unexpected place. Uupo pa lang sana ako sa monoblock chair nang marinig kong bumukas ang pinto ng kwarto kung saan nagpapahinga ang pasyente. Mom! Pareho kaming nagkatitigan ni Leon nang muli naming makita ang isa't isa. Napahinto rin sa paglalakad si Hendrix nang makita akong nakatayo sa tabi ng pasyente. Habang si Sir Troy naman ay tuloy-tuloy na naglakad papasok ng kwarto. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Hinawakan niya ang kamay ko at hinayla ako para makalabas ng kwarto. Ngunit bago pa man kami tuluyang makalabas at may biglang humawak sa kaliwang braso ko. It was Leon. Napabuntong hininga na lang ako at nagpalipat-lipat ang tingin sa dalawang lalaking nakahawak sa magkabilang braso ko. As much as I want to rest, hindi kaya ng konsensya ko na iwan dito sa infirmary ng hotel ang ina ni Leon dahil ako ang nag-asikaso rito. Ang sabi kasi ni Leon ay parating na ang private doctor ng kanyang ina kaya mas mabuti raw na naroon ako. Nakaupo ako ngayon sa sofa at napipikit-pikit na.
The whole day is tiring enough at gusto ko nang magpahinga. Nasa tabi ko si Leon at panay ang tingin niya sa akin tuwing hihikab ako. Si Hendrix naman ay nakaupo sa monoblock chair at nakahawak sa kamay ng mama niya. Kanina pa siya sa ganoong posisyon, ilang beses na ring sinabihan ni Leon ang kapatid na pwede na itong umuwi pero talagang nukulat ito. Umusad ako para makasandal sa backrest ng sofa nang biglang tumabi sa akin si Leon. Napatingin ako sa kanya nang marahan niyang tapikin ang kanyang balikat. May kung anong enerhiya ang nagyayaya sa akin na ihiga ang ulo sa balikat niya. Ang kaso ay nagdadalawang isip ako baka kasi isipin niya sinasamantala ko ang pagkakataong kasama siya. Hindi pa naman ako inaantok, sabi ko pero ang pesting paghikab ko ay hindi ko na itago sa kanya. Tumingin pa ako sa wall clock ng kwarto at nakitang alas 5 na. Ang bilis naman ng oras. Nang maramdaman ko ang kanyang kanay na humawak sa kamay ko ay tila ba slow motion akong napatingin sa kanya. Ang lapit-lapit ng kanyang mukha sa akin at kitang. Kita ko kung gaano kaganda ang kanyang mga mata at ang kanyang ilong, ang tanggos. Parang pwede akong magpadulas sa nose bridge niya. At ang kanyang labi, mamula-mula ito. Pahinga ka muna. Aniya saka muling tinapik ang kanyang balikat. Hindi na ako umimik. Dahil talagang inaantok na ako ay humiga na talaga ako roon. Bahala na kung anong isipin niya. Siya naman ang nag-offer. Akala ko kapag humiga na ako ay bibitawan niya na ang kamay ko, pero hindi. Nanatili ang hawak niya roon kahit na nakapikit ako. Thank you Luis for saving my mom. Kung kailan naman ako nakapikit saka pa ito magpapasalamat. Ang daming time kanina ha. Nako, ang wrong timing. Fanboy yata ito ng mga K-drama at nakuha niya iyong ganiyang estilo sa mga lalaking bida. Kung kailan tulog si girl, saka magpapasalamat. You're really pretty, aniya sabay hawi sa buhok ko na humaharang sa mukha ko. Diyos ko po, yung totoo. Paano ako makakatulog nito kung ganito kalakas ang tibok ng puso ko? Hindi ako nagsisi na niligtas kita kanina. Please, utang na loob, tigilan mo na yang pagsasalita mo. Baka bigla akong atakihin dito. Narinig ko naman na bumukas ang pinto ng kwarto. I opened my eyes a little para tingnan kung sino ang dumating. It was a middle-aged man at may kasama itong malit na bata at isa pang matandang lalaki na may dalang attached case. Dad, Doc, sambit ni Hendrix. Nico, come here. Sa pagkakataong ito ay si Leon ang nagsalita. Kung hindi ako nagkakamali ay tinawag niya ang emalit na batang kasama ng kanyang ama. Nanatili pa rin akong nakapikit kaya hindi ko makita kung ano ang nangyayari. Naririnig ko lang ang pinag-uusapan ng doktor at ng dad niya. That Leon's mom is lucky because he's been given a proper first aid. Habang tumatagal na nakapikit at nagpapanggap akong tulog, pakiramdam ko hindi ako makahinga. Hindi talaga ako sanay na nakakatulog sa balikat ng ibang tao. At mas lalong hindi ako sanay na nagpapanggap na tulog kahit hindi naman. Kung kailan ka nga naman inaantok, saka naman hindi ako makatulog. I-move my hand towards my eyes at nagkunwaring kinukusot-kusot iyon. Kunwari na lang nagising ako dahil sa ingay ng mga taong nag-uusap. Oh, nandito na yung doktor, saad ko saka mabilis na napatayo. Deep inside in my head, gusto kong palakpakan ang sarili sa pagiging best actress. Hindi mo ako ginaisang, bilang ko kay Leon. Tipid siyang ngumiti at tumayo na rin. Hinawakan niya ako sa braso at iniharap sa dad niya na ikinagulat ko naman. Dad, this is Luis Dizon. Ngumiti naman agad ang ama ni Leon at inilahad ang kamay sa akin. I'm Arnold Sebastian, Janina's husband and Leon's father. Alanganin akong ngumiti at inabot ang kamay ng dad ni Leon. You did a good job, Miss Dizon. I heard that you're a registered nurse. Saang hospital ka nagtatrabaho? Napakamot naman ako ng batok. Nag-quit na po ako sa pagiging nurse 5 years ago. I'm now working as a secretary of Mr. Rivas. Tumanggo naman ito at pinuri akong muli. Good thing hindi pa kinakalawang yang skills mo. Pwede ka pang bumalik sa pagtatrabaho sa hospital. Ngumiti lang ako sa sinabi ng doktor. Thank you so much for taking care of my wife, Miss Dizon. Sana makabawi ako sayo. Umiling ako sa sinabi ng dad ni Leon. Nako hindi na po. Iniligtas din naman po ako ng anak nyo kanina. I almost drowned but he saved me.
Nagpalipat-lipat ang tingin ng ama ni Leon sa akin at sa kanya at maya-maya ay marahan itong tumawa. Wow kuya, ang ganda niya. Dahan-daang bumaba ang tingin ko sa bata na nagtatago sa gilid ni Leon at panay naman ang silip sa akin. Napangiti ako rito lalo na nung makita ko na wala itong front teeth. Marahan akong lumuhad sa sahig para mapantayan ko siya. How old are you? Tanong ko rito. Ngumiti naman ito sa akin. I am 6. Sagot nito. Narinig ko ang mahinang pagtawa ni Leon at ng kanyang ama. Gusto mo bang malaman ang pangalan ko? Nakangiting tanong ko. Tumanggaw naman ang bata. Binibenta ko ang pangalan ko sa mga taong gustong makaalam nito. Gusto mo bang bilhin ang pangalan ko? Pidgel na pidgel ang ngiti ko nang makitang kumunat ang noo nito. Tumangala siya sa kanyang kuya at mukhang naghihintay ng tulong. Nang mapatingin ako kay Leon ay nakita kong nakangiti ito sa amin. I don't have money, pabulong na sabi nito, halatang nahihiya. Ganito na lang, do you have a candy on your pocket? Gutom na kasi si ate. Kapag binigyan mo ako ng candy sasabihin ko sa'yo ang pangalan ko. Agad naman nitong chinek ang bawat bulsa niya pero wala siyang makita. Sumenyas ako kay Leon na kumuha ng candy sa bag ng kaniyang ina at pasimpleng ilagay sa back pocket ng kanyang nakababatang kapatid. Oh he have one here, saad nito nang makapa nito ang candy sa kanyang bulsa. Iniabot niya ito sa akin agad kaya tinanggap ko naman iyon. My name is Rickhala Luis Dizon. Ngumiti ang batang lalaki sa akin. LM Nico Arkin Sebastian, pagpapakilala nito. Natawa pa ako ng bahagya dahil para itong nagpapakilala sa isa niyang kaklase at teacher sa unang araw ng pasukan. Marahan kong ginulo ang buhok nito at saka tumayo na. Nagpaalam na ako rin ako sa mga tao sa loob ng kwarto para makalabas na. Gusto ko na talaga maligo at magpahinga. Papalabas na sana ako nang biglang hinawakan ni Leon ang kamay ko kaya napatingin naman ako agad sa kamay naming dalawa. Salamat, ngumiti ako at tumanggo. Sige Leon, alis na ako. I'll see you around. Tumanggo naman ako. Paglabas ko ay agad akong napasandal sa pinto at napahawak sa dibdib ko. Pakiramdam ko talaga sa tuwing hinahawakan niya ang kamay ko, parang may kung anong bumabara sa puso ko at nahihirapan akong huminga. Naku Luis, Leon is bad for your health. Itatak mo yan sa isipan mo. Marahan kong tinapik-tapik ang kaliwang dibdib ko para kalmiyan ang puso ko. Ano? In love ka na. Muntik na akong mapatalon dahil sa labis na pagkagulat nang may magsalita malapit sa kinaroroonan ko. Nang hanapin ko kung sino yun ay napasimangot ako agad nang makita si Sir Troy na nakaupo sa bench. Natatabunan kasi siya ng isang malaking vase na may halaman kaya hindi ko agad napansin na may tao pala roon. Pinagtaasan niya lang ako ng kilay. Anong ginagawa mo riyan? Tanong ko. Tumayo na siya at nagsimula ng maglakad. Sa sobrang lawak ng lugar na ito hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Hindi ko na nga maalala kung saan yung hall kanina. Bago pa man tuluyang mawala sa paningin ko si Sir Troy ay tumakbo na ako para habulin siya. Hinintay mo ba ako? Curious kung tanong nang maabutan siya sa paglalakad. Nagkibit balikat lang siya. Wala man lang reaksyon ang mukha niya. Saan ba tayo pupunta? Pagod kong tanong dahil kanina pa siya lakad ng lakad at ako naman ay nakasunod sa kanya. Nakarating na kami sa likurang bahagi ng hotel at mas lalong hindi ko na alam ang lugar na ito. Maraming mga halaman at nagtatayugang puno ang nasa paligid. Mula sa malalaking bato ay unti-unti na ring nagiging buhangin ang tinatap-akan namin ni Sir Troy. Maya-maya ay bumungad sa akin ang asul na karagatan at ang araw na kulay kahel dahil papalubog na ito. Dahil ang atensyon ko ay nakabilang sa mga magagandang tanawin sa paligid, hindi ko agad napansin na nakaharang palang bilog na kahoy sa dadaanan ko kaya napatid ako nito. Alam ko nang babagsak ako sa buhanginan ngunit mabilis akong nahawakan ni Sir Troy sa braso habang ang isang kamay niya naman ay nasa likuran ko. Napatingin ako sa kanyang mukha at dahil isa akong pasaway na babae, mabilis kong tinusok ang tagiliran niya. Dahil sa pagkabigla ay nawalan siya ng balanse kaya pareho kaming bumagsak sa buhanginan. Tumawa ako nang tumawa nang makitang ang sama ng tingin niya sa akin. Mabilis kong kinuha ang kanyang braso at ginawang unan iyon. Hindi naman siya panmalag. Umayos kami ng posisyon at kasalukuyan kaming nakatanaw sa kalangitan at araw na papalubog. Grabe ang ganda rito.
Parang ayaw ko nang sumama sa'yo pauwi ng Metro Manila. Parang gusto ko na rin abandonahin ang pamilya ko roon. Mahina siyang humalaklak dahil sa sinabi ko. Nang ibaling ko ang aking paningin sa kanya ay doon ko lang napansin na nakatitig siya sa akin. Nginisihan ko siya. Huwag mo kung tingnan ng ganyan sir, marupok po ako. Muli siyang tumawa. Akala ko ay ilalayo niya sa akin ang kanyang mukha pero nabigla ako nang ailapit niya pa iyon dahilan para magtama ang tungki ng ilong namin dalawa. Marahang bumaba ang kanyang tingin sa aking ilong pababa sa aking labi. Hindi ako makagalaw sa posisyon ko at ang aking paghinga ay pidgel na pidgel, Sir Troy, nauutol na pagtawag ko sa kanya. Napakurap-kurap naman siya at mabilis na iniwas ang tingin sa akin. Wow! Ang ganda nun oh! Nakita mo ba yun? Biglang sabi niya at nagpanggap na may tinatanaw sa karagatan. Hindi ko inalis ang tingin ko sa kanya. What was that? Kung hindi ba ako nagsalita, hahalikan niya. Kaya talaga ako. I shook my head repeatedly. Bakit ko ba naisip yun? Bakit niya naman ako hahalikan? Bumantong hininga ako at saka tumayo na, pagod na ako. Gusto ko nang magpahinga. Tumayo na rin siya at nauna nang naglakad pabalik. Nakasunod lang ako sa kanyang likuran hanggang makarating kami sa kwarto naming dalawa. Kung bakit ba naman kasi pinagsama pa kami ni Richard sa iisang kwarto. Nagtitipid yata yung lalaking yun eh. Pagpasok namin ay agad niyang sinabi na mauna na akong maligo. Hindi na ako umimik. Kinuha ko lang ang damit na pamalit ko at mga gamit na kailangan sa pagligo bago pumasok na sa banyo. Habang naliligo ay napatingin ako sa salamin. Kalimutan mo yung nangyari, Luis. Wala lang yun. Wala lang siya sa kanyang sarili okay. Pagkatapos kong magbihis ng damit ay lumabas na rin ako ng banyo. Naroon pa rin siya at naghahanda ng damit na isusuot. Hindi na ako nag-abalang tapunan siya ng tingin. Napatingin ako sa nag-iisang kama na mayroon ang silid. Mayroon namang couch kaya siguro doon na lang ako matutulog. Pagkatapos kong mag-ayos ng mga gamit ay kinuha ko ang cellphone ko upang i-check ang mga messages doon. Nag-reply pala si Rie sa sinend kong picture. She said that I should have took more photos in the garden. May message rin si Rio, huwag ko raw kalilimutan ang pasalubong niya. Chase on the other hand kept on telling me that they're fine even though Lee was away. I also checked some emails, mabuti na lang ay walang nag-send ng mga biglaang emails. Itinago ko na rin agad ang phone ko at kinuha ang remote ng flat screen TV. Nang bumukas ang TV bigla akong nagulat sa sobrang lakas ng sound nito kaya nabitawan ko ang remote at nahulog ako sa inuupuang couch. Napasigaw tuloy ako sa sakit ng likuran ko. Ano ba naman to? Tandang pananong. Bakit naman kasi ganoon kalakas yung volume? Tapos ang lapit pa ng TV sa akin. Hindi ko tuloy alam kung saang parte ng likuran ko ako hahawak. Pakiramdam ko nakalas yata ang mga buto-buto ko. Narinig ko ang pagkukumahog ni Sir Troy palabas ng banyo. Luis, anong nangyari? Natigilan ako nang makita ang hitsura nito. Mukhang minadali nito ang pagligo. Basang-basa pa ang buhok nito at amoy na amoy ko ang pamilyar niyang pabango at mouthwash. Kaya ko, sinubukan kong bumangon pero sa sobrang sakit ng likod ko, hindi ko alam kung kaya ko pa bang bumangon. Bumantong hininga siya at kinuha ang dalawang kamay ko para ilagay sa leeg niya. Kumapit ako roon ng mahigpit. Dama ko pa rin ang sakit ng likod ko nang buhatin niya ako. Langhakbang na lang ay makakarating na kami sa kama nang hindi bigla siyang napatid sa nakaharang na unan sa sahig. Pareho tuloy kaming nagdive sa kama. Ninatili ang kapit ko sa batok niya habang ang kanyang braso ay nakapulupot pa rin sa biwang ko. Nakasubsob ang kanyang mukha sa aking leeg. Parehong naging malalim ang paghinga naming dalawa. Nang iangat niya ang kanya ng mukha ay diretso siyang napatingin sa labi kong bahagyang nakabuka dahil humihingal ako. Napatitig siya roon ng matagal. Akmang isasara ko na ang aking bibig nang bigla niya ilapat ang kanyang labi sa akin. My eyes widened because of what he did. But when his lips started moving on mine ay doon na ako tuluyang napapikit. Alam kong hindi niya ito sinasadya. Alam kong wala ito sa plano niya. Kung sasabihin niya na wala lang ito kinabukasan o kapag nahimasmasa na siya, tatanggapin ko iyon. Tinugon ko ang halik na ibinibigay niya sa akin. Ang mabagal at masuyo niyang halik ay unti-unting naging agresibo. Nang kagatin niya ang ibabang labi ko ay napanganga ako.
Mabilis niyang ipinasok ang kanyang dila sa loob ng bibig ko. His left hand started tracing my body figure. Mula sa aking baywang. Nang maramdaman ko ang kanyang kamay sa ibabaw ng puson ko ay doon na ako natauhan. Huminto ako sa pagtugon ng kanyang mga halik. Napapikit ako ng marin. Nang maramdaman niya ang paghinto ko ay mabilis siyang kumalas sa akin. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Anong nangyari? Leon lang naman ang tanong ko. At bakit ko naman kasi hinayaang halikan ako ni Troy? Nasa po ko ang aking no zero at mabilis na Bermangan. Luis. Napahinto ako at lumingon sa kanya. He tried to find the right words to say pero halatang halata na nahihirapan siya. Ngumiti lang ako at marahang tumango. I know. It's just a mistake. Saad ko sa kapinulot ang mga unan sa sahig at ibinalik sa kama. Bumalik na ako sa pagkakahiga sa couch at tumalikod sa kanya. Naiintindihan ko naman na nabigla siya. Kahit ako rin naman, hindi ko alam kung bakit ko hinayaang gawin niya iyon. May mali rin ako.